Good morning! Today is our first day sa pag-travel from Luzon to Mindanao, and today it's 11:08 na. Ayan, and nandito kami sa Lipa, Batangas. Dito namin sisimulan yung travel natin by land. Come with us in our 3 days, 4 days, 5 days. I don't know kasi may mga stopovers and mga pupuntahan namin. So, basta samahan nyo na lang kami. And this vlog is para may idea kayo kung ano yung mga gagastusin, magkano ba ang kailangan na budget, saan ba yung mga lugar-lugar na kung gusto nyo mag-stop over. Kasi this one is hindi siya mabilisang travel. Magsa-stop over kami, may mga side trips kami and everything. This is a real adventure kasi wala talaga kaming kaalam-alam saan yung daan and everything kasi pagbabasehan lang namin is yung Google Maps. So yun yung best friend natin ngayon. So kung wala kayo nun, mag-download kayo ng Google Maps or Waze. Before kami nagbiyahe today, may mga pinagawa kami dito sa kotse para talagang tuloy-tuloy yung biyahe, walang aberya, lahat smooth yung biyahe natin. So ano yung pinagawa? PMS, tapos nagpa-align sa tire, under chassis. Ato lang man lang so far ang ingon sa overall na i-check sa mekaniko. So in short, dapat ready not just you and the driver but also the car itself kasi siya ang pinaka-importante maliban sa driver. By the way, nakalagay dito sa aming Google Maps is Batangas to Albay. Meron tayong 9 hours and 53 minutes expected travel time na 388 kilometers. Expected namin na dadating ng Albay is 9 p.m. So if gusto nyo na umabot sa Matnog Port, please make sure na maaga kayo umalis kung saan man kayo sa Luzon. Kasi kami 11 a.m. na kami nag-start na bumiyahe. First side trip talaga namin is yung Albay. So doon na kami matutulog sa harap ng 7-Eleven. And by the way guys, this trip, hindi kami magho-hotel. So matutulog kami sa mga gasoline station or 7-Eleven, fast foods, or anywhere na may mga gising pa. So samahan nyo kami. This is really a budgetarian trip. Hindi kami mag-hotel, and as much as possible yung mga tipid. Kami mag-hotel, pero magkaon mi sa mga mahal. Yes. Pero optional man ang food. So it's up to you. Kami kasi hindi kami nagtitipid lalo na sa food. Hindi ako nagtitipid sa food kasi I really wanna try, especially kapag nasa ibang lugar kami. I really wanna try other foods na wala sa Jensen. Update namin kayo once nakarating na kami sa Quezon. Kasi 6.9 kilometer to Quezon na kami. And by the way, nagpa-full tank nga pala kami bago kami umalis ng Batangas para tuloy-tuloy yung biyahe natin, and gumastos tayo ng 1,500. So, nandito na kami sa Quezon, and yung daan guys, sobrang daming lubak. We still have 7 hours to go. So papasok na tayo sa bitukan ng manok kasi pag ganyan yung daan. Tingnan nyo. Nay! Wala niya nakuha to. Di ko na nila. Mo ba? Oo, hagi mo ganun, hagis lang. Isang tila lang, manak. Sana mo, bao nun. Na-pressure! Anong kaya ka? Pero, kaya yung mga bata. Pero okay na. Itsa lang, itsa. Ano yun? Actually, hindi naman siya kailangan na may guide. Kasi tuloy-tuloy naman yung daan. Slow down lang talaga kayo para hindi kayo ma-overshoot or what. Careful dito and slow down. Tingnan niyo yung daan, no? Sobrang lubak as in. Ingat! Ingat so much. Yun na yung palatandaan na nasa end na kayo ng chicken intestine. English. If dadaan kayo ng Quezon, please make sure na slow down lang kayo kasi hindi talaga pwedeng mabilis dito kasi akala mo sobrang plain lang na daan tapos maya may sobrang lalim na lubak. Tama pa rin. Yes.
Port of Atimonan, Florida. So, it's merienda time since it's so far traffic. So, nakabili kami dito lang sa daan. May naglilibot. Pugo, itlog, at mani. Ay, So, di ako ingon. Nag-iikot. Naglilibot. Naglilibot, nag-iikot. We still have 6 hours and 6 minutes papuntang Albay. Tapos yung bar ng sasakyan, wala pang bawas ni isa. Grabe. Sobrang tipid talaga ng Mirage G4. Bicolak, India. We highly suggest na huwag kayo masyadong magpagabi sa daan kasi it's really dark. Time check, it's 7:20 na and we are at Camarines Sur. Meron pa tayong 171 kilometer for hours and 6 minutes going to Albay. Stop over at Barangay Panaytayan, Camarines Sur. So, coffee break. Expected na arrival namin at Albay is 11:52 na. 3 hours and 22 minutes na lang from here sa Camarines Sur. So, itutuloy-tuloy na lang namin siya since 3 hours na lang din naman. Para doon na kami matutulog sa 7-Eleven ng Albay. Para tomorrow, pagkagising, makikita natin yung Albay, hopefully. Update at 9:49 PM. Nasa Mambolo Nuevo na kami and we're having dinner. Pero, sinusubuan ko lang siya para tuloy-tuloy na yung biyahe namin until Albay. 94 kilometers na lang siya. So, probably around 2 hours na lang. Let's go! Ginusto natin to! Sinundan namin ang Google Maps. And pinunta kami sa Diversion Road. Yung medyo nag-alanganin kami kanina kasi yung mga truck at saka bus dun sa kabila dumadaan. Tapos dito, parang kami lang yung sasakyan. Buti na lang may isa pang sasakyan. And guys, as in kaming dalawang sasakyan lang nandito sa Diversion. Update, 56 minutes na lang, 44 kilometers, and it's 11 PM exact. We're coming Albay. Malapit na kami. Let's go! Hey! We're here na sa 7-Eleven Albay at exactly almost 12 na. So, 1 minute na lang, 12 na. Finally, makarest na dyan ta. Thank you for driving. Good job, good job. Tomorrow, ang view dito sa 7-Eleven is yung Mount Mayon. That's why, medyo sikat tong 7-Eleven dito kasi kitang-kita yung Mayon dito sa likod. Anyways, so magko-cool down na lang kami. We roughly had around 13 hours of drive. So yung nagastos lang natin for today is yung full tank from Batangas to Albay. That's 1,500. Pero 3 bars lang yung nabawas. And then yung merienda / dinner natin is 395 pesos sa Jollibee. So I think that's all. Yun lang yung nagastos natin today. We suggest kung budgetarian trip din kayo, look for mga ganito, gasoline stations and mga 7-Eleven or fast food. Basta may mga 24/7 na operation. Dito tayo matutulog ngayon. So happy. Thank you so much. It's sleeping time. Good night, everyone. See you on our day 2 tomorrow with the Mayon view. Bye! Guys, good morning. It's already 8 a.m. 8:01 na. Nagising kami kanina mga around 5 a.m. and umuulan ng malakas. Tapos tiningnan ko si Mayon. Nagtatago siya. Pero ngayon tingnan natin ulit. Kasi may mga nagbe-picture na siya sa labas. So, hoping na nandyan si Mayon. Oh my gosh, ang ganda! Oh my God! Ang ganda! Ang ganda! Pero ang ganda!
Tingin natin siya. May. Ano dito? Another 1.5 na full tank. Actually, nagtanong ako kanina, may mga drivers din kaming kasama na natulog sa parking lot and may mga naligo sa CR mismo ng Phoenix. So, pwede pala maligo dito, mag-freshen up. If you want, makakatipid talaga kayo kapag dito kayo natulog. So, we are at Sumlang Lake. 4 minutes away lang siya from 7-Eleven. So, that's the rate, guys. Good. Socorro's Cafe. Thank you po. And perfect spot siya. Look at that. Yan yung background niyo while eating. Amazing. So, we also visited Cagsawa Ruins before going to Sorsogon. 12:33 na and papunta na kaming Sorsogon. It's 1 hour and 17 minutes, 60 kilometers from here. Kasi ang next trip ng Matnog is hindi na kami aabot ng 3 PM. So 7 PM pa yung next trip. So yung pupuntahan namin muna or tatambay muna kami sa Sorsogon and then mga around 3 or before 4 PM malis na kami papuntang Matnog Port. Matulog sa guys. Siya sa mag-drive. Change driver. Yes, sir. Ang ganda ng view. We're at Sorsogon, 16 minutes na lang. So, tulog ang aking pasahero. So, chill ride lang tayo kasi sobrang lakas ng ulan. Wait lang. 5 minutes to SM Sorsogon. Around 2.3 kilometers na lang. Late lunch na lang kami sa SM Sorsogon since aalis kami dito ng around 3 something para makaabot kami sa 7 PM na schedule ng port or Matnog Port. Sa gas natin, walang bawas na bar. So we are here at Biggie's. We are trying their best seller na baby back ribs and smoked chicken. Ayan. So after this, biyaheng Matnog na kami. So kain muna tayo. Update from SM Sorsogon. It's 3:44 na and we're going to Matnog. And from here, it's 62 kilometer or 1 hour and 12 minutes estimated. Expected arrival is around 4:56. Ang trip na hinahabol namin is 7 PM. So I guess that's a good time para may allowance pa since hindi pa namin masyadong alam paano kumuha ng permit and all para makasakay sa port. So yeah, we're going there na and update namin kayo later. Ang ganda ng daan ng Sorsogon, like walang mga lubak, ang ganda ng view, ang ganda ng ambience. So if you see this, dyan kayo kukuha ng parang terminal fee ng mga ticket something papuntang port. So kunin natin yan dyan. Ayan, so nandun na yung partner ko, kukuha na siya ng parang ticket something. Pero hindi ito yung mismong ticket area ha. Magbibigay lang sila ng parang permit papuntang port. And then, so far today, yung nagastos natin, 1.5 for full tank sa sasakyan. Meals natin dun sa Sumlang Lake, which is around 700 ata. Pero, that's optional of course. May mga pagkain naman sa labas na mas mura. So, depende na lang din talaga yun sa inyo saan kayo kakain. But for us na gumala pa sa Sumlang Lake and then parking fee ng 220 and then yung ruins is 90 for entrance at saka 30 pesos na parking fee. And then next is nagpunta kaming SM kumain ng late lunch which is around 900. So again, that's optional. You can choose or you can opt for
mga mas murang pagkain. Kami kasi hindi kami nagtitipid talaga sa pagkain, so we better try foods na wala sa Gensan. Time check, it's 4:52 p.m. 7.7 kilometer away from Matnog Port. 13 minutes na lang. So, ang kailangan nyo lang dito is ORCR ng sasakyan at saka I think driver's license. Kasi yung importante yung details ng sasakyan, kung ilang pasahero kayo na pupunta ng Matnog Port, and that's it. So tatanungin natin siya mamaya pagdating niya kung ano pa yung mga kailangan ipakita at bayaran. So magkakalayo yung kanilang stations. From there is itong light vehicle, ano tawag nito? Parang receipt lang na may details ng sasakyan, kung anong plate number, kung sino yung driver, yung ilang passenger kayo sa loob ng sasakyan, going to where, ayan. So, yun lang naman yung mga basic details lang na kailangan nilang malaman. So, papunta na tayong window 1 para magbayad ng basta, doon na lang natin malalaman. Ganito yung scenario dito, papuntang next station. And if you saw another ganyan, yan yung station 1, which is magbabayad ka dito. Guys, make sure kapag meron kayong target time ng alis ninyo sa port, maging maaga kayo ahead of time ng target ninyo. Kasi tingnan nyo, almost 1 hour na siya nakapila. Sobrang haba ng pila, kaya dapat talaga may allowance kayo. Pasok na daw dito sa pier. Pasok na? What time? 6:30? Ata. Ang daming papel na kailangan kunin dun sa window. Pasunod ang process pero yung linya sobrang haba. So how much ang nabayaran total? 1,640 ang sasakyan, which is sedan yung gamit namin, Mirage. And nakadepende yan kung anong sasakyan ang i-transport nyo. Tapos Ako, 30 plus 30. at terminal fee per person ang 30. So 60. What else? Dalawang ticket invoice ang meron. Tag 129 each. So terminal fee ticket. So 258 kaming dalawa for the terminal fee. After dun sa windows na pagbabayaran nyo, punta na agad kayo sa pier. Tama? So see you sa pier. Papunta na kami. 2 minutes na lang. Malapit lang naman sila guys, and nag-i-instruct naman sila from dun sa ticket na pinagkunan natin sa first station. So ito na yung pier. Check nila yung ticket, yung sasakyan, yung plate number kung thank you po. So kailangan to bago kayo makapasok sa pier. Check nila from time to time to make sure. Ayan, may kinuha silang passenger na terminal fee. So, dito kami sasakay sa Santa Clara kasi yung fast cut is 12 AM pa ang next na schedule. So, this one is 6:30 and start na pagpasok ng mga sasakyan at saka truck. So, after nitong mga bus and trucks, kami na ang next. So mag-guide naman sila sa inyo. Guys, warning lang na kapag nag-park kayo, pagpapasok na kayo dito, wag na kayong lalabas. Or better yet, mag-CR na kayo kung gusto nyo mag-CR sa labas pa lang. Kasi, tingnan nyo, kasi hindi talaga siya mabubuksan yung door ng sasakyan. So, yung ginawa ko, dito ako dumaan sa bintana, palabas, ay hindi, papasok pala kasi nasa labas na ako kanina before pa to pumasok ang isang sasakyan. So pagpasok ko, hindi na ako makapasok dito sa door. So binuksan na lang to, buti kasya ako dito sa bintana. If ganon, better may mga ihian kayo or mag-CR na lang kayo dun sa labas before kayo pumasok dito. Ikaw, magtiis ka na lang kasi hindi ka naka-CR. Around 2 hours before tayo makarating ng
Allen. And it's 7:23 PM na and may pumapasok pa ng mga sasakyan. So probably mga 8 PM tayo aalis. Kakarating lang namin sa Allen Port and it's 10 PM na, 10:01 PM. And dito na rin kami magpapalipas ng gabi para tomorrow ng madaling araw kami babiyahe. Naghanap lang kami ng parking dito sa loob mismo ng port para at least safe tayo kahit na matulog tayo dito sa loob ng sasakyan. Yun lang ang update for tonight. And see you tomorrow on our day 3. Sa Visayas na tayo. Bye! Good morning. So, time check, it's 4:45 na. And we're going to San Ricardo Port. So, from Allen to San Ricardo Port, it's 9 hours and 35 minutes na may 435 kilometer. The expected arrival is 2:20 PM. Maghanap muna tayo ng maliliguan. Update namin kayo later kung ano man ang mga ganap. Tamang desisyon lang talaga na madaling araw to umaga na tayo nagbiyahe kasi sobrang pangit ng daan, as in ang lalaki ng mga lubak. This is going to San Ricardo Port, Catbalogan at 8:52 AM. Naghanap kami ng McDo. Medyo papasok yung McDo nila. So when in doubt, mag fast food na lang kayo. Kasi ang pinakapangit na mangyari sa daan ng Bayland ay ang diarrhea. So we're just going to eat our breakfast here sa Shell. Harap lang din ng McDo na pinagbilhan natin dito sa Catbalogan. So if dito kayo nakapag-overnight, pwede kayo dito mag-park. Pero may 150 sila na parking fee sa mag-overnight parking. Careful somewhere in Samar. Very lubak. As in super lubak ang daan. Mga ilang minuto na din kaming ganito yung daan. San Juanico Bridge na tayo and it's 12:37 PM. Kakaitlip lang sandali and then biyahe na naman. So we still have 3 hours and 59 minutes. The longest bridge in the Philippines. Former longest bridge in Southeast Asia. Pero ngayon sa Philippines na lang siya. So this is San Juanico Bridge, guys. Ayan siya sa likod. Yan yung pila sa San Juanico Bridge. May one way lang kasi siya, so stop and go. So we are here at Tacloban City na at 12:42 PM. We still have 199 kilometers papuntang San Ricardo Port. Papa full tank lang tayo. After 5 hours, more than 5 hours ng biyahe, mga lahati na tayo sa gasolina. For today's gastos is gas up lang na 1,051. And yung food natin kanina sa McDo, which is 176 pesos. So yun pa lang yung nagagastos natin so far today. Nag 7-Eleven din kami kanina before nag McDo. Nakagastos kami ng around 400 plus or 500 plus. Pero pang kain-kain lang yun habang nandito sa loob ng sasakyan. So that's totally optional, depende sa inyo. So yeah, yun yung mga gastos natin today. We still have 198 kilometers. So that's 3 hours and 52 minutes papuntang San Ricardo Port. So let's go, malapit na tayo sa Mindanao. Hindi na nga pala kami nag side trip dito sa Visayas kasi dagat kasi usually yung dito, yung parang mga tourist spot nila. So balikan na lang natin next time via plane or something. Stop over lang for lunch. Nakahanap kami ng bulalo. Bulalo, finally may sabaw na. So let's go eat na muna. Dito lang yan sa tabi ng daan. So this just cost us 150, tatlong rice, isang bulalo. Municipality of Abuyog, Leyte. So
actually dalawa yung choice, which is Liloan Port and San Ricardo Port. We are at Agas Bridge na. So update, meron na lang tayong 1 hour and 28 minutes or 79 kilometers papuntang San Ricardo Port. Let's go! Okay. We are 29 minutes away from San Ricardo Port. That's 25 kilometers. Yan. So malapit na. Expected time is 5:54 p.m. Let's go. This is ang daan papuntang San Ricardo, and this is really not advisable na gabi kayo pumunta dito kasi ang dilim ng lugar. 14 minutes na lang San Ricardo Port na siguro kung tama ang location ng ating Google Maps. So nakarating na kami dito sa San Ricardo Port. Sobrang konti lang ng mga sumasakay dito kasi konti lang din yung barko at saka maliit lang yung barko na meron dito. Ito yung kanilang schedule. Actually nakarating kami dito ng 6 p.m. Pero yung last trip nila before kami nakarating is 4 p.m. So ang inaantay namin is 11 p.m. pa. So yeah. Very limited lang din yung schedule dito kasi konti nga lang yung barko at saka yung mga sumasakay dito. So ganyan yung itsura ng port, and mas mura dito compare sa Liloan, pero mas malapit yung Liloan. So depende na sa inyo kung saan kayo sasakay. Update ko kayo kung magkano yung nabayaran namin sa ticket pag nasa amin na yung ticket. Nandito na yung ticket. It cost 3,200 para sa sedan. Ganyan siya. So iba-iba sila ng price. If gusto nyo din na sa San Ricardo Port dumaan or magbiyahe, I think meron silang online. Dapat mag-booking kayo, i-search nyo na lang. Pero if not sure kayo, diretso na lang kayo dito sa port, and then just make sure na be early kayo kaysa dun sa pinakita kong schedule kanina, kasi hindi siya sure na may slot pa upon that time. So earlier talaga siya kasi dapat mag-book kayo. Kasi tingnan nyo, sa 6 p.m. kami nakarating dito, and then nabigay to na 8:20 p.m. Okay, so matagal-tagal siya mapaprocess. So if you want here, wala masyadong tao, konti lang yung sasakyan. So yun lang, antay na lang kami na tawagin. And by the way guys, nakaligo na nga kami finally. And saan kami naligo? Dito lang din sa port. Magbabayad lang kayo ng fee para makapagligo kayo dun sa loob. So at least 'di ba, may mga idea na kayo kung saan kayo pwede maligo in case na magbabaylan kayo. Huwag kayo mag-alala kung saan kayo maliligo. Lahat ng tulog namin is sa loob lang ng sasakyan. So pwede nyo ring gawin 'yan kung nagtitipid kayo, kasi wala kaming ginastos sa hotel, sa inn o kung ano man. Kasi lahat nandito lang tayo sa sasakyan. Basta make sure na kapag matutulog kayo sa may mga taong 24/7 nagising. For example, sa mga gasoline station or kaya mga fast foods or kaya sa port, yung may mga guard, ganyan. Make sure na safe yung pagtutulugan ninyo. And as of today, yung nagastos lang namin pang full tank and pang foods. At saka itong port dito sa San Ricardo, which is 3,200. So, I think yan yung last gastos natin for today. Pagdating natin sa Lipatan Port, Surigao na. So, again, matutulog tayo sa port. Pagka kinabukasan, babiyahe ulit tayo. Pero, gagala muna kami sa Surigao. So, yun lang. Magpapahinga lang kami, and then, aantayin yung barko. So, nandun na yung barko. So, mas maliit siya compare sa Matdog Port na barko. Ang konti lang ng mga sasakyan. Nakagawas no? Guys, time check. It's 12:18 and dito lang kami sa gilid ng port. Ayan.
sa may harapan ng police station. Ayan. So, dito na tayo matutulog and dito na tayo magpapalipas ng gabi. So, let's go. See you tomorrow. Kakagising lang namin. By the way, lumipat kami ng tulugan sa harap ng McDonald's. So, dun kami natulog kagabi. Di na ako nakapag-vlog kasi antok na ako. Surigao na kami ngayon. Tapos papunta na kami Enchanted River. And after sa Enchanted River, Dinoyan Falls. So far, ang nagastos natin today is yung breakfast pa lang, which is 135. So yes, let's go! Malapit na tayo makauwi ng General Santos City. Guys, flex ko lang na ang ganda-ganda ng daan ng Mindanao. Like, no lubak. So, we are at Kabadbaran na and nag-gas up lang tayo ng worth 1,115. Tama? 1,115 na full tank. So, papunta na tayo sa Enchanted River, which is 3 hours and 21 minutes na lang, or 153 kilometers from Kabadbaran. So, let's go. Ito na yung daan sa Mindanao, guys. Update! Sa Agusan del Sur na tayo and ganito na yung daan dito sa Agusan del Sur. Ayun, may mga inaayos na daan. It's currently 10:30 AM and 2 hours and 38 minutes pa bago tayo makarating sa Enchanted Kingdom. Ay, huh? Enchanted River pala, sorry. We're here na sa Enchanted River. Lunch time! Tuna belly na grilled and sabaw. Let's eat! Disney City. Wow. I think we'll end the vlog here kasi nandito naman na sa Mindanao, tapos wala naman na masyado tayong gagawin. Pagkatapos namin kumain sa Davao, diretso na uwi sa Jensen. So yun lang guys, ang total ng ating spending ay ipa-flash ko na lang dito sa screen up until here sa Nabunturan. So if magagas up kayo or more than Nabunturan pa kayo, Davao, Jensen, for me or dito sa car namin, it'll take mga 1,000 na lang siguro kasi hindi naman siya sobrang lakas kumain ng gas. And yun lang, this is just a budgetarian trip and trip na hindi nagmamadali na baylan. Medyo wala tayong gala lang dun sa Visayas kasi puro siya or halos siya mga dagat and kailangan pang magbangka para makapunta dun sa mga sikat nila na mga dagat. Pero next time babalikan namin yun via plane na lang. So far so good. Thank you Lord for the safe travel and thank you sa aming lobby sa sasakyan. So good talaga siya so far since pina-check namin siya and pinaayos muna before, pinakondisyon muna bago nag-travel para walang problema sa daan. Thank you so